Thank you, Jesus. We are so thankful to God for giving us a wonderful weather today. Thank you, Jesus. Kasi kahapon, we've come to worship Him, to praise Him. Alam talaga ni Jesus kung He is all in control of everything. Na alam niya kung kailan ang mga araw na tayo ay may services, kung kailan tayo ay pupunta sa church. Kahapon na timingan namin yung ganung ulan. Mula Tandang Sora, ang Quezon City, napakadilim na. So pagdating sa circle, wala, ilang minuto lang. Mabibilang mo eh. Pero yung tubig, kaagad-agad, kalahati na ng gulong, ganun kabilis. Para bang inuudyokan pa tayo ngayon ng Diyos na lalong magalit sa flood control project. Magalit pa kayo. Samantalang yung iba, nagmamayabang, patuloy na nagbibida ng kanilang mga Hermes, mga Cullinan, ng kanilang mga Bentley, kanilang mga Rolls Royce. Flood is in control. Ibang klase. But Lord, we are so thankful that we have a God like you, Lord Jesus. We are so thankful, Lord Jesus. We praise you, Lord, that you are in control. Thank you, Jesus. Mabuti na lang nakakapit tayo sa Diyos na talagang siya ang tunay na may control. Hindi yung, kasi tayo ng mga tao, bago mo i-secure mo muna yung sayo, bago ka mamahagi. So, ganun. 5%, 10% na lang ang napupunta sa mga flood control projects na yan. But Lord, thank you so much. May be seated. We're all in good condition. Okay ka na, Sister Ninya? Hindi pa? Okay na? Kaya pa? Ganun lang ang buhay. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Matthew, chapter 25. Matthew chapter 25. Chapter 25, verse 1. Verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Ang kaharian ng langit ay kagaya ng isang mga 10 berhen na nagprepare, nagdala ng kanilang mga ilawan, kanilang lampara para i-meet o tagpuin ang lalaki, yung bridegroom. Itong mga 10 na ito yung mga kasamahan sa bahay ng babaeng ikakasal. Sabi nga kanina ni Sister Kalin, sino yung may mga asawa rito? At pagdating sa kasal, mayroon bang kinakasal na hindi excited? Mayroon yung shotgun marriage. Yung mga, anong tawag doon, yung, kaya tawag dyan shotgun marriage, kasi may nakatutok na shotgun. Kayo na mag-girlfriend, boyfriend, gumawa kayo ng hindi dapat, o yung nabuntis yung babae. So may nakatutok na talibong, na itak, na shotgun. Pakasalan mo yung anak ko dahil nabuntis na. So shotgun marriage. So kung sa inyo, laro-laro lang, so hindi ka magiging masaya. At saka bakit nga ba pag ikakasal, laging umiiyak ang lalaki? Madalas. Ano yan? Hindi na ako makawala. Hindi na ako makaalis. Hindi na ako sa dami ng responsibility. Iba, obligasyon, lahat na lang. So dahil ako ay ikakandado na, naka-lock na ako rito. But walang ikinakasal na hindi excited. Lahat ay nagdiriwang, lahat ay may excitement.
No, lahat ng preparation, kulang sa tulog, no, dahil excited. No, so, ang kaharian ng langit ay kagaya niyan na mayroong 10 virgins, mga pure, mga kababaihan, na this is a parable. No, mayroon silang pare-parehong lampara and went forth to meet the bridegroom. No, and 5 of them were wise and 5 were foolish. Ibang klase itong mga parables na ano. Bakit kailangang may wise at bakit kailangang may foolish? No, pwede ka namang mamili, partida talaga eh. No, 5 mangmang, 5 hangal, at 5 matatalino, 5 may isip, pero pareho sila binigyan ng responsibility, pareho binigyan ng obligation kung ano ang dapat gawin. So, nasa sayo na yon kung ano ang gagawin mo sa obligasyon na yon. No, binigyan ka ng responsibility, nasa sayo rin yan, nasa sa atin yan kung paano natin gawin. No, 5 of them were wise and 5 were foolish. No, kung ikaw ang amo, ba't mo utusan yung foolish? Bigyan ng misyon, bigyan ng trabaho, sigurado ka naman na pag ang mangmang binigyan mo ng trabaho, huwag kang mag-expect na magagawa nila ng maayos yan. Pero ito ay isang parable. Shall we pray for a while, Lord? Again, we are so thankful for giving us this wonderful day, giving us this good weather. Lord, kahapon, matindi rin ang pagbaha sa Quezon City. But Lord, thank you for keeping us safe. Thank you for your protection, Lord Jesus. Lord, we are also thankful for the breath of life that you've given us each day. Thank you for the healing na ginagawa mo sa aming lahat, patuloy na kagalingan. Lord, we cannot do this alone. Bless your word ng iyong mga salita. Lord Jesus, ay patuloy na nagbibigay ng buhay, ng lakas sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Lord, again, be with us. We do this to glorify and magnify your name. Lord, be with us in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Trimming Our Lamp. Trimming. No, pag nag-trim, ibig sabihin ng trim, no, yung pagpantay, pag-ayos, no, pagputol or pag-shorten ng mga rough edges. No, ito, thank you Brother Roman, no. Maraming klase ng mga lamp, no, maraming mga design, maraming mga stelo ng mga design, marami, pero ang purpose lahat niyan ay para maging ilawan, para magbigay ng liwanag, para ang tao hindi mangapa, para mayroon siyang guidance. No? So sabi ng Word of God, the Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? So trimming our lamp, no? Pinapantay, pinaayos, pagkat ng mga rough edges. No? At ito, no, maraming klase yan. Sa ngayon, maraming mga lampara na makikita natin diyan sa mall, lampara siya pero di battery na. No? LED light na. Wala na yung sinauna na ang nilalagay mo gas, ang gaas sa amin gas. Ano? Kerosene. Dito kerosene. Sa amin gas lang ang tawag namin yan. O bili ka gas doon. No? Yun na yun. No? May kerosene. No, kanya-kanya. Mayroon kang bote ng dating lagayan ng kape. Alam mo yung lagayan ng kape, yung babasagin, na may takip na kulay black? No? Sa amin, pag naubos yung kape, lagyan mo ng tubig, ayusin mo yan, may baso ka na. No? Tapos pwede ka, mga lata, ng Alpine, ng gatas, tapos, may Darigold pang sinasabi. Darigold, yung mas luma sa amin yan. No? Sa mga nauna sa amin, alam nila yan. Pero dito na kami sa Alpine, sa Milo, sa... No? But again, ang maraming style ng lampara, maraming design, may bote, may babasagin, may lata, may jar, maraming klase. Pero lahat ng yan, again, ang purpose niyan ay para magbigay ng ilaw o ilawan. No, ilawan sa paligid na madilim. Hindi mo sisindihan ang lampara pag may araw. Pag ginawa mo yan, you are a fool. No, nagsasayang ka lang ng resources, nagsasayang ka ng pera mo pag ganun ang ginawa mo.
But again, no, ang lampara, sino nakaabot sa lampara? Ano, gasera. No. Kayo, umabot kayo? Kandila na yung sa inyo, kandila na. No, sa mga young people. No. Iba na. No. Sa panahon namin talagang lampara. Pag sinabing lampara, hindi di battery. No, naabutan pa namin yan. Sulo, kandila, kengke. Ano, yan. Petromax. Pag may Petromax ka sa bahay nyo, sosyal na kayo. Brother Ricky. No, big time kayo pag may Petromax kayo. Wow, grabe ang liwanag ng kanilang bahay, naka-Petromax. Ang Petromax ay brand. No. Gawa ng Germany ang Petromax. No, ang Xerox ay brand. Ano, photocopier 'yan, nasanay na lang. Yan. Bili tayo ng Jubus. No, pangkulay, Jubus. Yung pala, Joe Bush. Pangalan nung gumawa ng mga pangkulay na yan. No, but again, no, sa amin na nakaranas ng ganong klaseng buhay, no, napakasimple. No, why? You have no choice. Pagdating ng alas 6, alas 7, walang kuryente, no choice ka, walang TV, tulog ang tao. But because ngayon may kuryente na, unlimited, may cellphone ka pa, may computer ka pa, ang trabaho mo panggabi pa hanggang umaga, you have no choice, so lahat ng yun nawala na. No, but during that time, lalo na pag sa mga probinsya, no, patayin mo na, pagpatay mo, no, pag ang kingki nyo hindi na nalilinis, may ilaw siya, pero lahat ng biro, alam mo yung biro? Lahat ng usok na may itim, pagharap nyo pare-pareho, nagtatawanan kayo, ang iitim na ng mga mga itsura nyo, ang kisame, no, ang dudumi na. No, mga agiw na. So, mga time na yan, kahit papano naranasan pa yan namin, ang pinakadelikado, yung Petromax na yan. Kasi pag hindi ka marunong magsindi, magpailaw, sumasabog yan. No, dahil yan ay pressurized. No, maraming ganon. Mga lutuan na ang tangke ng kerosene sinasabit. Alam mo yan? Sila Sister Kate, madaming binibenta niyan dati. No? Yung mga, may dibomba, tapos may tangke. No, lahat. No? At yon ang nakakalungkot na hindi naranasan ng mga kabataan sa ngayon. No? Dati pag iba yung comfort nila sa ngayon. Ang comfort na pwedeng sumira sa kanila. Dahil sa comfort na yan, madali silang magreklamo. Pero nung time natin, iba. No, hindi namin minamasama ang generation nyo. No, hindi natin yan inaano na, brother, kasalanan pa namin ngayon. No, na ganito. No. Hindi natin yan. Binibigyan natin ng buhay, mga kapatid. Nung time namin, during Boy Scouts, no, ayan, may flashlight naman pero madalas, kung pag medyo social yung school nyo, mag-provide ng Petromax, pero madalas, mga kingki, mga gasera, ganun ang gagawin. Tapos, no, all time, sardinas, noodles, haluan ng kangkong, haluan ng gulay-gulay, haluan ng dahon kamote, lahat, ganun ang mangyari. Ngayon, ang mga kabataan, Girl Scout, Boy Scouts, mag-o-order na lang. Anong tawag doon? Mag-grab na lang sila. Nung time namin, kayo magluluto, kayo may posporo, kung walang posporo, lighter, kung hindi, no, nabasa lahat dahil sa ulan, you have no choice, paapuyin nyo yung kahoy na yan, turuan kayo, diskarte nyo yan. Ngayon, Girl Scout, Boy Scout, magugulat ka. No, yung ibang tent, may aircon na. No. Maliban sa aircon, madali sila, order na lang, Jollibee, McDonald's, lahat ibang klase. No? So, generation upon generation. No, iba-iba, and 5 of them, so verse 2, were wise, and 5 were foolish.
They that were foolish took their lamps and took new oil with them. Now, the oil represents the Holy Spirit. The lamp represents the person or represents us, the church, the individual. The light represents spiritual readiness, guidance, or the light of Christ. Now, the wise, ang sabi rito, they that were foolish, took their lamps and took no oil with them. Umalis din sila, dala-dala yung kanilang lampara, pero hindi sila nagdala ng extra oil. Sigurado yung mga nauna sa atin at naabutan namin, makaka-relate talaga dito. No. Dahil nung mga panahon na yon, mula alas 6 hanggang umaga, matatansya mo na kung gaano, kung ilang ml ang mauubos ng kingki mo, ng gasira mo. So mayroon ka ng spare lagi, mayroon ka ng tawag nun, reserba na tinatabi na kung sakali man hindi ito mauubos, ibig sabihin for emergency. At nakikita mo na, may foresight ka, nakikita mo na pag ito hanggang alas 12 ng hating gabi lang, pag may emergency, lahat kami mga ngapa, disgrasya kami rito. No? So kailangan may naitabi. Pero yung mga mangmang, mga foolish, took their lamps and took no oil with them. No? May lamp sila, may oil na laman, pero walang extra. No? Walang foresight, ibig sabihin, mga tamad. Mga mangmang, mga tamad. Why? Ang tamad, ganun lang. Swerte nga, nagdala pa sila ng lamp eh. No? At may laman pa ng konti. Pag ang taong tamad kasama mo sa buhay, layuan mo na yan. No, dahil walang dadalhin yan kung hindi parusa sa'yo. No, kahit anong gawin mo dyan, pag yan nagutom, ang taong tamad, number 1, reklamador. No, ganon ang buhay ng taong tamad. No, reklamador. Pag pinangaralan mo, magre-reklamo, why? No, ganon ang takbo ng buhay niya. Akala niya ang buhay masarap. Kaya ang taong tamad, hindi dapat pakainin. Ang sabi ng Biblia. No, ang taong tamad, huwag mong pakainin. At ang taong tamad, hindi tinotolerate. No, ang problema sa atin yan, mula bata pa. No, kung tayo ng mga magulang, pag nahirapan yung anak natin, huwag nating saluin. Hayaan natin sila dyan para matuto. Alam mo yung mga kabataan na yan, kaedad nila Bredo. No, Bredo, Braden, ito sila Kurt, kaedad nila. Pag natumbayan sila, nakadapa dyan, nakaganon sa iyo. No, nakadapa. Ayaw ko lang dumapa, Brother Welpe. No. No. No, kasi baka mahirapan akong bumangon. Nakadapa, sabi niya, nakatingin sa paligid kung sino ang lalapit. Ay, nadumapa. Alika, kawawa ka naman. Ano? And every time pag nangyari yan, ikaw na tiyahin, tsuhin, magulang, hindi mo inoobserbahan. Every time na may ganyan siya, ang tendency ng utak niya, mayroong kukuha, mayroong tutulong sa akin. No. Ang time will come hanggang sa paglaki niya, hindi siya matutong maging independent, hindi siya matuto na humarap sa sarili niyang problema sa buhay. Kaya pag gumanon, tayo, kaya mo yan, sinong tinitingnan mo? No. Maya magulat ka, sabi niyo, kaya naman pala. Why? No. Pinag-aaralan tayo ng mga kabataan. No. Pag kaya nila tayong paikutin, paiikutin nila tayo. No, tayo ngayon ang lalaroin nila sa kanilang mga palad. No, pag gano'n ang mangyayari. No, but the wise took oil in their vessel with their lamps. Ang mga wise, yung mga madudunong, mga matatalino, may dala silang lamp, may extra vessel pa sila para sa extra oil na kung sakali man for emergency use, mayroon silang magamit. The wise were prepared for the coming of the groom.
No, we must also be prepared for the coming of our Christ. No, the foolish lack of preparation, it's all about preparation. No, lack of preparation, we're not excited for Christ's return or for the groom. No, sabi ko nga kanina, lahat ng kinakasal ay excited. No, dahil sa excitement na yan, mayroon kang adrenaline, mayroon kang emosyon na siyang bumubuhay sa'yo. Ay, may church ngayon, ano ngayon, Sabado na ngayon. No, kailangan Sabado ng hapon pa lang, nakaplansya na lahat, naayos na lahat. Para pagdating ng Sunday, madaling araw pa lang, alas 3, alas 4, alas 5, gising na kami dahil pupunta kami sa church with all excitement. No, pag hindi mo na yan naramdaman, may linggo na naman bukas, may klase pa, Lord, sana lumakas ang ulan. Lord, sana tumindi yung ulan. Ay, thank you, Jesus, umuulan na, Lord, palakasin mo pa. No. Iba ang excitement mo. No. Ay, Lord, malapit na. Tapos nag-aantay ka sa group chat. Wala pa rin sa Facebook, wala pa rin. No. Nag-aabang-abang. No, kung ano ang mangyari. No, iba ang excitement, nawala na yung excitement. No, napupunta ako sa church because I will worship Him, I will praise my God. Magkakaroon kami ng fellowship sa church. No, on the other side, pag opposite, yon ang naramdaman mo. We must check ourselves and we must trim. Tama ba yung wordings? No, we must trim our lamp. Yung wick. No, yung wick na yan, yung wick sa Tagalog, yung mitsa, yung dulo na yan. Pag gano'n na ang naramdaman natin sa paglilingkod natin sa Diyos, ititrim na natin yan. Why? Nababawasan yung ating liwanag. No? Alam nyo mga kapatid, sino sa atin nakaranas maglinis ng mitsa na yan? Mitsa ba? No? Kasi magiging mitsa ng buhay natin yan pag di natin ayusin yan. No? So ang pag-trim niyan mga kapatid, maraming way. No? Yung iba, pag medyo ano lang yan, pwede nga yan, ginaganong-ganon lang yung dulo eh. No, okay na yan. No, pero may mga mitsa kasi na mayroong pabilog na tali. Sa amin nga dati, ano lang yan eh, diskarte lang eh. Kuha ka ng tela, iikutin mo yan, lagyan mo ng bansil o ano ng sigarilyo. No, ikutin mo yan, ganon, ibabad mo yan sa oil, sa gas. Pag na-absorb na yung tela, aakyat na yan, maya-maya, no, mayroon na. Mayroon namang nabibili na palapad na parang tali. Yung palapad, depende rin yan kung paano mo siya gugupitan. No, pag gusto mo medyo dim lang, medyo yung liwanag, either gupitan mo siya ng diretso lang. Pag tali, ang kanyang guhit, yung mitya, no, pwedeng pa diretso, pwedeng pa curve, or pwedeng pointed. At ang pinakamaliwanag, yung pointed. Mapapag-aralan nyo yan pag may ganyan kayo. No, mapapag-aralan nyo yan. At ang pinakamaliwanag, yung pointed na yan. But again, pag marami ng bero, umiikot-ikot, minsan may mga, parang mga floaters na kung sa mata. No? Pag may umiilaw, lumilipad na, yon, kailangan i-trim mo na kaagad yon. Para ma-maintain ang liwanag. At saka kung yan, mayroong salamin na cover, di ba mayroong ganon? May mga salamin siya na cover na para kahit may hangin, hindi siya maapektuhan. Pag yan dumidilim na, yung paligid na yan, ibig sabihin, kailangan mo nang linisin lahat. No? Sa atin mga nakaranas, naintindihan natin yan. No? Sa mga kabataan natin, I hope and I pray na maranasan nyo yan. So mamaya pag uwi nyo, patayin nyo yung bili tayo ng kinky, bili tayo. No, gusto naming maranasan ito. No, because we have napakaraming lesson na makukuha. No, narinig, ewan ko kung sinasabi pa yan ng mga magulang natin. No, nagsusunog ng kilay. Sino nakarinig niyan? Ano? Ngayon, paano masunog ang kilay mo? May kurente ka na, may ano ka na. Nung mga panahon na yon, nagsusunog ng kilay kasi habang nag-aaral ka, andon yung gasira, mga panahon nila Rizal, di ba? Andun yung gasira, habang nag-aaral ka ganon, no, tuloy-tuloy, yung biro, nasisingot mo, yung amoy ng gaas, nasisingot mo, habang nag-aaral ka ganon dati. Ngayon,
may solar na, may electricity na, may flashlight na, ang estudyante tamad pa rin. No? Ayaw pa rin mag-aral. Why? Because of too much comfort. No, parang ano na lang. Pero nung mga panahon na yon, iba. No? Say praise the Lord. So, the foolish, again, the oil lamps were used during that time, in the Old Testament. Ang lamp, yung oil lamp, ginagamit nila dyan madalas ay olive oil. No, ang olive oil, hindi yan siya, hindi yan combustible, hindi flammable, no, hindi yan siya umaapoy. Pero once na yan, ginamit mo siya as oil para sa lampara, i-absorb ng tela, ng tali. Pag na-absorb niya na yung oil na yon, pag sinindihan mo, aapoy siya. Pero pag yan natumba, very safe ka. Hindi yan masusunog. No, maliban sa gas, gasolina, diesel, lahat. Pag yan natumba, walang gumagawa ng lampara na ang gamit, gasolina. No, subukan mo pero wag na lang. Gumawa ka ng isang baso, lagyan mo ng gasolina, tapos lagyan mo ng wick, tapos hindi yan, pati bahay nyo ubos. No, walang gumagawa niyan. No, but again, in the tabernacle, ginagamit na yan dati pa doon in the golden candlesticks. 7 golden candlesticks, ginagamit na yan nung time na yan. Ang lampara, ginagamit na rin sa temple nung time na yon to keep it burning continually in the tabernacle as a sign of the Holy Spirit, everlasting presence or perpetual presence of our Lord. No, ginagamit yan. So, ang virgins ay member of the church or pure, consecrated in serving God. So, sa verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Alam nyo mga kapatid, ang Israelite or ang mga Hudyo, ang kanilang kasal, hindi kagaya ng kasal natin na kung kailan mo gusto, anong oras mo gusto, i-set yung schedule, may garden wedding, may seaside wedding, may kung ano na lang na klase ng kasal, may poolside wedding. Depende sa'yo kung saan mo gusto at kung anong oras ang gusto mo. Ang mga Hudyo hindi ganun. Ang kanilang kasal, ang celebration ay mag-uumpisa paglabas na nung evening star. Di ba? Anong oras natin dito? Yung mga alas 6, mga ganun. Basta pagbaba na ng araw, paglabas, may makikita ka ng bituin. May lumabas ng bituin. No, doon mag-uumpisa ang kanilang celebration ng kanilang kasal. No, but in this case, ganun. That is why ang bride nag-aantay, mag-aabang yung mga inutusan at yung inutusan na ito, mag-abang kayo dyan kasi maya-maya mag-iingay na itong papunta na groom, may mga magsisigawan na yan because of their happiness, of their joy, na mayroong ikakasal. Mamaya, maririnig mo yan, malayo pa. So, aabangan na yan ng 10 na ito, habang hindi pa dumarating. At saka, nagsisigawan na yan sila dyan. Ang problema, ang sabi sa verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Ibig sabihin, nagkaroon ng delay. Na traffic. Na binaha. Binaha sila, na traffic, na delay, yung pagpunta ng groom, kaya ganito yung nangyari. Mag-abang tayo mga kapatid because no man knoweth kung kailan darating si Jesus Christ. Huwag tayong patulog-tulog. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. At midnight, there was a cry made. Akalain mo, mag-umpisa alas 6 ng hapon, grabe yung delay, kaya hindi dumating. Pagdating ng hating gabi, sabihin mo, 6 na oras, nag-aabang yung 10, 5 were foolish and 5 were wise.
habang nag-aabang sila, siyempre, pag di ka sanay, lalo na yung mga early natutulog, no, hindi yun sanay na matulog na hanggang alas 12 ng gabi, gising pa rin. Oh. Pero doon sa mga sanay na, alas 3, madaling araw, alas 4, nagkukwentuhan pa eh. No, nagpapalitan pa ng mga text messages. Ito, gising pa ito. No? Mahalata mo eh. No, but then, no, the bridegroom cometh. No, behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Ayan na, naririnig na yung mga sigawan, yung kasiyahan, napapalapit na ang lalaki, ang ikakasal na lalaki. No, ano ang gawin? Lumabas na kayo at yun ay aabangan na ninyo, i-meet nyo na sila doon sa daan para alalayan. No, but again, then all those virgins arose and trimmed their lamps. Sila ring 10. No, nilinis din nila, kinuha nila yung kanilang sariling lampara, no, tinrim nila para lumiwanag, umayos, no, maganda, nagawa nila lahat. Verse 8, then, and the foolish said unto the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. Habang nililinis, no, dahil sila ay nag-aantay, hindi nila akalain na ang groom hindi pa darating. No, yun ang problema. Minsan yung masyadong tiwala, masyadong kumpiyansa ba yun? Yung masyadong kumpiyansa, hindi, okay na yan, darating yan. No, magpakarga tayo, i-full tank na natin para sigurado kasi medyo pa ito. Hindi, okay na yan, 300 lang. No, lapit-lapit lang naman, mamaya ganito, okay na yan. No, pwede na. No, pinakargaan mo ngayon ng 300. Na-delay ng 6 na oras. No. Anong nangyayari sa iba? Dumaan sa baha, na-traffic, nung na-traffic, walang kawala, anong nangyari? Tumirik, na ubusan ng gas. Why? Hindi nag-prepare. No, walang foresight. No, walang isip na hindi, baka pwedeng may mangyari, ganito, ganyan. No, yung mga tulo-tulo ng mga bahay natin, sa bubong, lahat ng yan, kung may foresight tayo, maliit pa lang, aayusin mo na yan. Dahil ano ang mangyayari? Pag yan tumulo, ang kisame mo na ang ganda-ganda, bigyan mo siya ng panahon, uubusin niya yan. Babagsak yan. No, yung mga anay, no, sa bahay natin, pag mayroong ganun, okay lang naman, konti lang naman. No? Hindi niya kayang ubusin yan. Ngayon, hindi. Pero antay-antay ka, mauubos yan. No? So, at midnight, the bridegroom cometh, go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. Sabi niya, pa-share naman. No? Baka may gaas pa kayo dyan, may oil pa kayo dyan, pa-share naman kasi malapit nang maubos yung amin, so baka pwedeng makahingi pa. No? No, dahil pa-share a load. No? No? In our time, mga kapatid, napakaraming churches sa ngayon sa mundo natin. No, napakarami, sino-sino. No, but again, sino-sino lang ba ang mga simbahan na prepared for the coming of our God? No? Anong simbahan lang ang nakahanda para salubungin ang Diyos nating sa kanyang pagdating? No, yung ibang churches na hindi nagpapa-receive ng Holy Ghost, wala nang receiving of the Holy Ghost, sigurado they are belong to the foolish one. No, to the foolish virgins. Why? No, paano mangyari na kayo daratnan ng bridegroom na kayo mismo walang Holy Ghost? No, the groom's delayed arrival test their readiness. No one knows the coming of our Lord Jesus Christ. No, itong delay na nangyari sa groom, ito ay isang test sa atin also na hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Christ. Hindi natin alam kung anong araw siya darating. Pero ang trabaho natin, mga kapatid, is to prepare. Maghanda kung kailan darating ang Panginoon natin. So every time, paano tayo maghanda, mga kapatid? No, lahat tayo na may Holy Ghost, may spiritual oil, it is our responsibility to take this oil and the lamp. Alagaan natin ito, no, trabaho natin ito, no, paano natin mapangalagaan, mga kapatid, at mag-prepare.
Every time mayroong services, we must come to church. No, every time may prayer meeting, sikapin natin na makapunta. Every time na may service, sikapin natin makarating sa church. Every time na binibigay ang Word of God, makinig tayo, huwag tayong paidlip-idlip, huwag tayong patulog-tulog. No, makinig tayo, i-absorb natin, we must listen, we must absorb everything. Why? We must take the oil. No, kailangan i-absorb natin. Why? For our preparation, na pag tayo higop lang ng higop dito, no, why? Hindi natin yan magawa sa labas. No, pagdating natin sa labas, patuloy na lumiliwanag ang oil natin doon, at dahil patuloy na lumiliwanag, ibig sabihin, nauubos. No? At pagdating natin doon, why? Anong dapat gawin? Pagbalik dito sa church, mag-refill tayo ulit, absorb everything, mga kapatid. Why? No, because we are the lamps, we need the oil, we need the Holy Spirit, and every time we come to God, every time we come to the church, humigop tayo. Why? Kasi pag hindi tayo humigop, time will come, mauubos yung oil natin sa labas sa pagharap doon sa kadiliman, doon sa mundo na madilim, mauubos din tayo. No, mauubos din yung oil sa pagharap natin doon, at kung hindi tayo bumalik dito, sigurado doon sa labas mauubos yun. At pag naubos yun doon, we are not prepared. Pagbalik natin dito, baka wala na yung simbahan. No? No, mag-refill tayo palagi, mga kapatid. No? Paano naman yung mga umalis sa church? No? Mga hindi na nagpatuloy. No? Pero nabigyan ng Holy Ghost, nabaptize in Jesus' name. Nagsisi sa kanilang kasalanan. No? They are belong to the foolish ones. Why? Because akala nila, okay na yung Holy Ghost na na-receive dito, okay na yung salita ng Diyos na kanilang nakuha dito, tapos pumunta doon just like the foolish virgins, no, akala nila sapat na yon. Sapat yun for a time lang, pero time will come na pag yan naubos at hindi ka bumalik dito sa church para mag-refill, you are belong to the foolish ones. No, why? Mauubos tayo doon, mga kapatid. Say, praise the Lord. No, so, but the wise answered, saying, no, not so, lest there be enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. Ang sabi ng 5 wise, sabi niya, ano kayo? No, sabi niya, inihanda, hindi kami madamot. No, pero kami naghahanda. No, kaya tayo naniniguro, sigurista tayo, that every time pag oras na pumunta sa church, pumupunta tayo, mga kapatid, dahil gusto nating makasigurado na ang oil natin hindi matuyuan. No, ayaw nating mangyari na pagdating ng groom, pagdating dito, saan tayo? Andun sa labas, naghahanap ng oil kung saan bibili. Hindi mabibili ang oil doon sa labas kung hindi dito, mga kapatid. In our church, because of our God, ito, mga kapatid, so ang sabi nung mga sumama na wise, sabi niya, enough lang ito sa amin. No, pag nagbigay, nagpahiram pa kami sa inyo, sabi niya, baka kami mamaya malagay sa alanganin. So mas maganda na lumabas kayo ng bahay, bumili kayo doon, no, para pagbalik ng groom, no, makaabang pa rin kayo. No. But thank you, Lord, for giving us this kind of preparation, no, na tayo ay sigurista pagdating sa paglilingkod sa Diyos. No, hindi tayo sanay na once a month, twice a month, o every quarter, every half of the year, or once a year lang tayo sa church. Hindi tayo sanay dyan. Ang gusto natin, every Sunday, every Wednesday, andito tayo sa church para ma-refill palagi ang oil na nauubos sa atin. No? No, ayaw natin, mga kapatid, nung ano. No? At kung may mabili man tayo sa labas na oil, polluted yun. Kung may oil man dyan sa labas, sigurado contaminated yun. Hindi yun puro na oil na kailangan natin dito, mga kapatid, upang tayo ay makapagpatuloy. But the wise answered, ang sabi niya dyan, and buy for yourselves. Bili kayo doon. No, hindi kayo nag-prepare eh. Dapat lang ba sa kanila to? Dapat lang. No, why? Sa oras
na kailangan mag-prepare. No? Alam niyo yung pagdating ng bagyo, no, lalo na sa bansa natin na puro bagyo. No? Ano ang advice sa atin palagi? Magtabi ng bigas, no, mayroong maliit na container, magtabi ng noodles, magtabi ng sardinas, ng flashlight, ng dilata, magtabi ng mineral water, ng tubig. Why? Dahil pag nagkataon, no, na bumagyo ng malakas, wala kang mabilang tubig, wala kang mabilang kanin, wala kang mabilang bigas, mabilang biskwit, tapos ka. Kakatok ka man sa kapitbahay mo, hindi ka bibigyan nun. Dahil ang kanyang buti kung napakarami. Why? We must prepare sa mga time na tayo ay relax. Huwag pakasasa. Kailangan magtabi, magsubi. Kung sa Batangas pa, magsubi, magtabi. Why? Huwag ubos-ubos biyaya, mga kapatid. One day millionaire. Alam mo yung mga pag-empleyado ka, I'm sorry pero in-example lang natin ito. Marami dyan sa Makati. Mga call centers. Naka-coat and tie. May ID. Pupunta doon sa 7-Eleven. Kung may 7-Eleven o kung mayroong Starbucks, papasok, paglabas, nakaganon doon sa labas ng Starbucks, ang kabilang hawak, kape. Yung kabilang hawak, sigarilyo. Ganon. O vape. Minsan vape. Nakaganon. Brother Vincent, nakaganon. Siguro ganon na yung kultura nila. Nakaganon yun doon. Tira. Sa Makati pa naman, kung hindi mo alam yung Jolly Jeep ba yun? Kung hindi mo alam yung Jolly Jeep dyan sa Makati, na ang paninda, may lumpia, may lugaw, may mga kakanin or anything, ang tendency mo sa Makati, pupunta ka sa Jollibee, McDonald's, KFC, lahat yan ang pupuntahan mo. Tapos may mga kaibigan ka pa o kasama sa trabaho na pagkuha ng sweldo, Starbucks tayo. Ikaw naman ngayon, big time. Kasi kakasweldo pa lang. Sige, no problem. Sa umaga, Starbucks. Pagdating ng uwian, daan muna tayong Starbucks pa rin. Pagdating na ng oras ng Pizza de Peligro, andon na lang, kikiam, squid ball. Turo-turo, why? Naubos na eh. Yun yung araw ng peligro na pag hindi mo binago ang ganong klaseng style ng pamumuhay mo, mangangamote ka talaga. Swerte kung may kamote pa. Masarap ang kamote. Lalo na Japanese kamote. Ay, napakasarap talaga. But again, mga kapatid, we must prepare. Kung ang iba na churches, wala silang pakialam sa kanilang mga tupa kung magsisimba o hindi, kung gagala o hindi, magdidisco o hindi, kung saan-saan pupunta, wala ng receiving of the Holy Ghost, bahala sila sa buhay nila kung yan ang plano nila. But our church, mga kapatid, we must maintain na patuloy tayong makahigop ng oil. We must prepare for the coming of our Lord. Why? Ayaw natin mangyari na sasabihin ng Panginoon natin, bakit hindi kayo naghanda? Alam mo naman na dapat maghanda kayo. So yung ginagawa natin, mga klase natin dyan, sa adults class, sa new converts class, lahat ng klase natin, sa ladies, sa senior, lahat ng yan, mga kapatid, ay part ng preparation natin for the coming of our Lord Jesus Christ. And while they went to buy, the bridegroom came. Grabe, Nung sila pumili, dumating yung bridegroom, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Kung kailan tumalikod sila, kaya wag nating biruin mga kapatid, na umalis sa church, ay matagal pang rapture, walang nakakaalam eh. So baka balik na lang ako after 5 years. Balik na lang ako after 1 month. Hindi nga natin alam. Ang preparation, ginagawa yan dahil hindi mo alam at andyan lang yung preparation na yan dahil kung ano pa man ang mga eventualities na pwedeng mangyari na hindi maganda, prepared kayo.
Isipin mo yung sa pamilya pag may nagkasakit, tapos lahat wala man lang madukot. Napakasakit sa ulo nun. No, hindi mo alam kung saan ka lalapit. No, sa amin dati, mayroong ganun. Nagpa 5-6, ang laki ng kita, ano nangyari sa kanya? No, sa dami ng pera niya, nabulag siya, hindi makakita, yun ang kapalit ng pera niya, ng 5-6. No. So to the marriage, and the door was shut up, sa verse 10, afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Sabi niya, Panginoon, buksan mo kami. No, dahil kakabili lang namin. No, andito na kami. But he answered and said, verily I say unto you, I knew you not. No, why, mga kapatid? Dahil pag ang lalaking ikakasal, yung groom, nakarating na sa bahay, automatic, isasara na yung pintuan. No, pagsara ng gate, lahat ng involved, imbitado, andun na yon, wala nang makakalabas, automatic sarado na yan. Why? No, number 1, kung sa panahon na yan, maraming mga robbers, mga magnanakaw, that is for their protection. Number 2, pag nalaman nila may kasal, ang ginagawa, lalo na sa ibang bansa, yung babaeng ikakasal, kinikidnap yun. No, at pag nakidnap yung babae, ipaparansam. No, ganun ang ginagawa sa ibang bansa. That is why sa time nila, pagpapasok na ang groom, lock the door. Kahit sino pa man ang kumatok, wag nang bubuksan dahil baka mamaya mga masasamang tao yan. No, kaya hindi, kami ito, wala kaming pakialam. No, bakit hindi pa kayo nakapasok nung time? Ang groom na lang ang inaantay, bakit kayo nasaan? No, and we are so thankful to God because we are prepared, mga kapatid, because the rapture will come only at once. No, mangyayari lang ang rapture ng isang beses lang. That is why, with all excitement, naghahanda tayo palagi. Why? Pag nangyari ang rapture, magsasara na ang langit at wala na ulit makakasama sa rapture. At pag nagsara ang langit, kahit anong sigaw natin ng mga tao, na Lord, bigyan mo kami ng isang time pa, nagkaano lang kami, naaberya lang. Anong sabihin ng Diyos? Wala akong pakialam sa inyo. Ang tagal nyong nag-antay, ang tagal nyong nag-prepare, pero kulang kayo sa preparation. Again, mga kapatid, kaya tayo naninigurado dahil ang rapture mangyari lang ng isang beses. No, at pag nangyari yan, magsasara na yan kahit anong sigaw pa natin. Kaya sinisigurado natin, mga kapatid, no, na makarating, makapunta rito sa church, mga kapatid, no, dahil no, ano ang silbi ng lampara na hindi naman umiilaw? No? Ano ang silbi natin sa harapan ng tao ng Diyos na may Holy Ghost tayo pero walang ilaw? Walang liwanag. No? Walang silbi. Kahit gaano kaganda ang lampara, tapos pag emergency, minsan ganon. No? Yung isang pirasong palito, alam niyo yung palito? No? Sa amin palito ang tawag dyan. Yung posporo. No? Isang matchstick, napaka-importante niyan, mga kapatid. Why? Ito pa naman mga posporo. Minsan nakasampung ganun ka na. No, naubos na, tapos wala pa rin. Kailangan mo. Ay, napaka-importante nun, mga kapatid. No? Kaya wag nating baliwalain. No. But he answered, sa verse 12, and said, verily I say unto you, I know you not. No, because hindi naman talaga kilala ng groom kung sino yung mga virgins na lumabas. No, that is why sinara ang pinto. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour where the Son of Man cometh. No, watch therefore. Ibig sabihin, magbantay tayo, mga kapatid. Kahit busy tayo sa ating mga buhay, no, we must always remember, no, na tayo ay dapat mag-abang, tayo ay dapat mag-prepare. No, ano ang itsura ng isang simbahan? No, malaki ang building, may Biblia, no, but without the anointing of oil. No, marami dyan sa paligid. No, andito lang sa paligid natin. May Word of God din sila, may Bible din sila, ang lalaki ng building nila, but without the anointing of oil, walang ilaw na lalabas. But Lord, we are so thankful in this place. No, we have the lamp, we have the oil, we have
No, we have the Holy Spirit, mga kapatid. We have the Word of God. No, that is why we must keep our lamp burning. No, why? Useless ang ating Holy Ghost, useless ang anointing of oil, useless ang Holy Spirit, useless ang lamp na ito na wala namang liwanag. No, tapos pagdating sa oras na kailangan ka, hindi ka magamit, no, nakakalungkot, ano? No. Uy, may lampara doon. Pagkuha mo, that is why paminsan-minsan, ng mga panahon na yon, no, kahit walang brownout, paminsan-minsan i-check mo yung mga gasera, mga lampara mo. Ito ba, may lamang gaas, may kerosene ba ito, may oil ba ito? Kasi baka mamaya, pagdating na brownout, automatic, pagkuha mo, hindi gumagana. Wala kang posporo, wala kang lighter. Mabuti kung may, tapos wala pang laman ang gasol nyo. No? Halo-halo na, no? Labo-labo na. No? Ang daming possibilities na pwedeng mangyari, mga kapatid. And again, no, ang sabi, watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. No, it's all about preparation. No, if we are to focus, no, on worldly things, lust of the flesh, lust of the eyes, no, and the pride of life. No, kung masyado tayong focus sa pera, sa kapangyarihan, authority, power, no, yung mga trabaho natin na ibang klaseng mga trabaho na sa ngayon, na masyado tayong focus dyan, na nakakalimutan na natin mag-prepare spiritually, baka magising na lang tayo na ang ating lampara hindi na umiilaw. No, pag tayo ay nalihis ng focus, pag tayo ay naiba ang ating preparation, no, yung preparation puro sa buhay, why? No, bakit kailangang ipadala ng Diyos si Samuel kay Eli? No. No. Si Eli may dalawang anak, Hophni and Phinehas. No. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinadala si Samuel, pinrepare si Samuel, no, tinuruan, tinrained ni Eli. Why? Because si Hophni and Phinehas, they were very irresponsible priests. No, masyado silang irresponsable na ang kanilang trabaho sa templo, no, gawin kung ano ang nararapat, no, mag-trim, no, trabaho nila number 1 yon. Oh, sa morning, pasok kayo diyan, i-trim nyo yung ilaw, no, kasi hindi pwedeng mamatayan dahil yan ay perpetual presence of our God. So kailangan buhayan. Pagdating ng hapon, babalikan ulit ng pari yan, tapos ititrim nila ulit para tuloy-tuloy. Pag naubusan ng oil, i-recharge, i-refill nila ulit. Si Hophni and Phinehas, ganun ang nangyari. They were very irresponsible, no, kung ano-ano ang dinadala nilang mga offering na hindi dapat doon sa harapan ng Diyos mismo. So God has no choice but to, no, dalhin si Samuel para i-replace sa kanila, time will come. At yun ang ayaw nating mangyari, mga kapatid, that God has given us the Holy Ghost, He has given us, we are the lamp, God anointed us with His Spirit that represents the oil. Ano ang gustong nangyating mangyari, mga kapatid, na hindi tayo palitan ng Diyos sa upuan na yan. No? Na hindi dumating sa punto na ang Diyos, makita na tayo na pinapabayaan natin ang sarili nating lampara. No, na pinapabayaan natin ang Holy Ghost, pinapabayaan natin ang oil na ibinigay niya sa atin na time will come, baka ang Diyos mag-decide, oh, hindi mo inaayos ang Holy Ghost mo. No, tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-inom ng Red Horse. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pagsigarilyo. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pagmumura. Tuloy-tuloy ka pa rin sa mga bisyo mo. I will repraise you. No. Hindi imposible yun sa Diyos. No. This is not an ordinary thing, mga kapatid, na binigyan tayo ng Diyos ng oil, He anointed us. It is our responsibility, mga kapatid, na ingatan at ito ay patuloy na lumiwanag. No? Dahil baka pagdating, no, yun ang gusto nating mangyari, na pagdating ni Jesus, we are all excited. Ayaw natin mangyari na sinara na ang pinto, saka tayo dumating at kumatok in agonizing. Ang gusto nating mangyari na pag sinara ang pinto, pagdating ng rapture, lahat tayo andoon nakasama, mga kapatid, sa langit, kasama ni Jesus doon, mga kapatid. Why? We must prepared. No, kahit gaano tayo kabisi sa buhay,
huwag nating kalimutan ang simbahan. No? Kahit gaano tayo, minsan maraming mga nagpapaalam, naintindihan natin yan. No? Kasi sa dala talaga ng mga pagkakataon. Pero huwag dumating na ang desisyon natin, ayaw ko nang pumunta sa church. No? Ayaw ko nang magsimba, tinatamad na ako. Pag ganon ang mangyari, anong gagawin mo? Mas lalo kang pupunta sa church para mag-refill. No, para lalong mag-absorb. Why? Hindi natin yan makukuha doon sa labas. And we are so thankful to God for His mercy. We are so thankful to God for His grace na hinayaan niya tayo mga kapatid na mag-prepare. No, but then again, thank you Jesus. No, we must always observe and we must, no, hindi pwedeng hindi tayo magmuni-muni. No, sa paglilingkod natin sa Diyos, we must, no, kailangan din nating umupo minsan at sa pag-upo, no, magmuni-muni tayo, Lord, ano yung paglalakad ko, okay ba ito? No, why? It's part of our trimming. No, yung nagtitrim tayo ng iba, ng kapwa natin, tapos tayo, hindi na pala tayo nagtitrim ng sarili natin, hindi na tayo aware, hindi na tayo watchful. No, we must trim our own lamp. No, dahil sa ganong paraan, again, mga realization, lahat ng yan para patuloy tayo na lumiwanag. And again, we are so thankful, Jesus, trimming our lamp. Thank you, Lord.